Sa gitna ng malawak na karagatan, lampas sa mga rutang kinagisnan ng mga mangingisda, may isang lugar na bihirang banggitin ng sinuman, ang 7 isla. Hindi ito makikita sa mga karaniwang mapa, at kung sakali mang mabanggit, ito'y palaging sinasamahan ng babala. Sinasabi ng matatanda na ang mga isla raw na iyon ay hindi basta lupa lamang na napapaligiran ng tubig, kundi mga lugar na may sariling kalooban. Mga pook na tila humihinga, nagmamasid at naghihintay. Sa baryo ng San Isidro, isang tahimik na pamayanang nakaharap sa dagat, lumaki si Mateo, isang binatang sanay sa alon at hangin. Mula pagkabata, ang dagat na ang naging kanyang mundo. Ngunit higit sa lahat ng kwentong kanyang narinig mula sa mga mangingisda, iisa lamang ang hindi niya malimutan. Ang kwento ng 7 isla. Ayon sa kanyang lolo, may 7 isla na lumilitaw lamang kapag nais nila. Hindi raw ito matatagpuan sa pamamagitan ng simpleng paghahanap. Kailangang tawagin ka ng mga ito. At kapag tinawag ka na, wala nang balikan. Lumaki si Mateo na may halong takot at pananabik sa kwentong iyon. Sa bawat gabi na ang buwan ay bilog at maliwanag, madalas siyang tumitig sa malayong bahagi ng dagat. Iniisip kung totoo nga ba ang mga isla o isa lamang itong alamat na nilikha upang takutin ang mga bata. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang gabi na kakaiba ang katahimikan ng hangin. Walang alon. Walang huni ng ibon. Kahit ang dagat ay tila tumigil sa paghinga. Habang nakaupo si Mateo sa dalampasigan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa malayo. Hindi ito tulad ng ilaw ng bangka o parola. Ito'y kulay maputlang asul na tila sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi maipaliwanag ang kakaibang hatak na kanyang nararamdaman. Para bang may tumatawag sa kanya, mahina ngunit malinaw. Hindi siya nagdalawang isip. Sumakay siya sa kanyang maliit na bangka at sinundan ang liwanag. Habang papalayo siya sa pampang, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang tubig ay tila naging mas madilim. Ang liwanag sa unahan ay hindi nawawala. Sa halip, mas lalo itong luminaw. Hanggang sa unti-unti niyang makita ang isang isla. Ngunit hindi ito ordinaryong isla. Ang mga puno ay matataas, ngunit walang dahon. Ang lupa ay kulay abo, at ang hangin ay tila mabigat. Walang tunog, kahit ang hampas ng alon ay tila nawawala sa hangin. Napagtanto ni Mateo na ito ang unang isla, at sa sandaling iyon, naalala niya ang babala ng kanyang lolo. Ang bawat isla ay may sariling lihim, at bawat lihim ay may kapalit. Ngunit huli na para umatras. Sa kanyang paglapit sa pampang, napansin niyang may mga bakas ng paa sa buhangin. Hindi ito bago, tila matagal nang naroon, ngunit hindi kailanman nabura. Ibig sabihin, may ibang taong nakarating na rito. O baka hindi na sila nakaalis. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang bumaba sa kanyang bangka.
Sa bawat hakbang niya sa isla, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Hindi siya nagkamali. Sa pagitan ng mga punong walang dahon, may aninong gumalaw. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng 7 isla, kundi pati na rin sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa kanyang sariling pagkatao. Sa unang isla pa lamang, naramdaman na niya na ang bawat hakbang ay may kapalit. At ang tunay na tanong ay hindi kung makakabalik pa siya, kundi kung sino pa siya pagdating ng oras na iyon. Sa unang hakbang pa lamang ni Mateo sa isla, agad niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito basta lamig o init, kundi isang uri ng presensyang hindi may paliwanag. Para bang ang mismong lupa ay may alaala at bawat hibla ng hangin ay may dalang lihim. Ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi tulad ng karaniwang dalampasigan. Ito'y pinong-abo at sa bawat hakbang niya, tila may bahagyang pag-ungol na umaalingaw-ngaw, mahina, ngunit sapat upang maramdaman sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang angkop sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad papasok sa isla, napansin niyang ang mga punong kanyang nakita mula sa bangka ay mas kakaiba pala sa malapitan. Ang kanilang mga sanga ay baluktot at tila nakaturo sa iisang direksyon, papaloob, patungo sa gitna ng isla. Wala itong dahon, ngunit tila buhay. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napahinto si Mateo. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagitan ng 2 puno, may isang anino. Hindi ito malinaw na anyo ng tao o hayop. Isa lamang itong maitim na hugis na tila gumagalaw ng walang direksyon. Ngunit malinaw ang pakiramdam. Nakatingin ito sa kanya. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga. Habang pinagmamasdan niya ang anino, napansin niyang hindi lamang isa ang naroon. Unti-unti, sa gilid ng kanyang paningin, may iba pang mga aninong lumilitaw, sa likod ng mga puno, sa ibabaw ng lupa, at maging sa hangin mismo. At lahat ng ito ay tila unti-unting lumalapit. Hindi sila gumagawa ng tunog, walang yabag, walang bulong, ngunit ramdam niya ang kanilang paglapit. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isa pang bahagi ng kwento ng kanyang lolo. Ang unang isla raw ay tahanan ng mga naiwan, mga kaluluwang hindi nakatawid, mga nilalang na nakalimutan ng mundo. Hindi raw sila masama, ngunit hindi rin sila mapagkakatiwalaan. Ang sino mang pumasok sa isla ay kailangang mag-ingat, sapagkat ang mga anino ay hindi lamang nagmamasid. Sila'y naghahanap. Biglang may isang anino ang humiwalay sa grupo at dahan-dahang lumapit kay Mateo. Sa bawat paglapit nito, mas nagiging malinaw ang anyo nito. Isang tao, isang lalaking payat, nakayuko ang ulo at tila basang-basa ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi maaninag, tila natatakpan ng dilim.
Huminto ito sa harap ni Mateo. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may boses na umalingaw-ngaw. Hindi ito narinig ng kanyang tainga, kundi naramdaman ng kanyang buong pagkatao. Isang tanong na tila matagal nang hinihintay ang kanyang sagot. Sino ka? Napapikit si Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya alam kung sapat bang sabihin ang kanyang pangalan o kung may mas malalim pang hinihingi ang tanong. Dahan-dahan siyang huminga. Ako si Mateo, bulong niya kahit hindi niya sigurado kung kailangan ba niyang magsalita. Tahimik ang paligid. Ngunit ang anino sa kanyang harapan ay tila bahagyang gumalaw. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang mukha nito. Ito'y mukha ng isang taong takot, mga mata na punong-puno ng pangamba at labi na tila gustong magsalita ngunit hindi magawa. At sa isang iglap, nawala ito. Kasabay nito, ang iba pang mga anino ay nagsimulang umurong. Isa-isa silang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mateo na mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Mula sa gitna ng isla, may isang liwanag na sumiklab. Hindi ito tulad ng liwanag na kanyang sinundan sa dagat. Ito'y mas matindi. Kulay dilaw na may halong pula, parang apoy na hindi nasusunog. Alam niyang iyon ang susunod na hakbang. Ngunit bago siya kumilos, napansin niya ang isang bagay sa lupa. Isang lumang kahoy na palatandaan, kalahating nakabaon sa abo. Nilapitan niya ito at dahan-dahang inalis ang natabing bahagi. May nakaukit na mga salita. Ang unang isla ay hindi sumusubok ng lakas, kundi ng pagkilala sa sarili. Napatingin si Mateo sa direksyon ng liwanag. Hindi pa siya handa, ngunit wala na siyang pagpipilian. Sa kanyang paglakad patungo sa gitna ng isla, unti-unti niyang naramdaman na ang lugar na iyon ay hindi lamang isang isla. Ito ay isang salamin. At sa bawat hakbang niya, unti-unti niyang nakikita ang mga bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang iniiwasan. Ang unang isla ay hindi lamang lugar ng mga anino. Ito ay lugar ng katotohanan. At ang bawat katotohanang kanyang haharapin ay magdadala sa kanya palapit o palayo sa kanyang pagbabalik. Habang papalapit si Mateo sa liwanag sa gitna ng isla, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa paligid. Ang hangin na kanina'y malamig at mabigat ay unti-unting umiinit, ngunit hindi ito ang init na nagbibigay ginhawa. Ito'y init na tila sumisingit sa kanyang balat, parang sinusubok kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Ang lupa ay nag-iba rin. Mula sa pinong abo, ito'y naging matigas at tila may bitak-bitak na parang matagal nang natuyuan ng tubig. Sa bawat hakbang niya, may bahagyang pagyanig na dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa gitna ng isla, tumambad sa kanya ang pinagmumulan ng liwanag. Isang apoy. Ngunit hindi ito ordinaryong apoy. Wala itong usok.
Hindi ito gumagalaw ayon sa hangin. At higit sa lahat, hindi nito sinusunog ang anumang malapit dito. Sa halip, tila pinapanatili nito ang lahat sa isang kakaibang estado. Hindi nasisira, ngunit hindi rin ganap na buo. Huminto si Mateo ilang hakbang ang layo mula rito. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang lumapit o umatras. Ngunit tulad ng liwanag na kanyang sinundan sa dagat, may hatak ang apoy, isang tahimik na paanyaya na hindi niya kayang tanggihan. Sa kanyang paglapit, may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng apoy, may mga hugis. Sa unay hindi niya ito maunawaan, ngunit habang mas tumatagal ang kanyang pagtititig, unti-unti itong nagiging malinaw. Mga alaala, mga eksenang tila pamilyar sa kanya. Nakita niya ang sarili bilang isang bata, tumatakbo sa tabing dagat habang tinatawag siya ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ama, tahimik na nag-aayos ng lambat habang nakatingin sa malayo. At nakita niya ang kanyang lolo, nakaupo sa harap ng bahay, nagkukwento tungkol sa 7 isla. Napapikit si Mateo. Hindi niya inaasahang haharapin niya ang mga iyon. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nagbago ang mga eksena. Ang masayang alaala ay napalitan ng mas mabibigat. Ang araw na nawala ang kanyang ama sa dagat. Ang gabi na nakita niyang umiiyak ang kanyang ina sa katahimikan. At ang sandaling pinili niyang huwag na lamang magtanong, pinili niyang kalimutan kaysa harapin ang sakit. Biglang lumakas ang liwanag ng apoy. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya makaalis. Sa loob ng kanyang isipan, may boses na muling umalingaw-ngaw. Hindi ito tulad ng sa mga anino. Mas malinaw, mas matalim. Tatanggapin mo ba? Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi niya maintindihan ang tanong, ngunit ramdam niya ang bigat nito. Unti-unti, napagtanto niya ang ibig sabihin. Hindi sapat na makita ang kanyang nakaraan. Kailangan niya itong tanggapin. Ang sakit, ang takot, ang mga bagay na pilit niyang kinalimutan. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa isla, hindi siya umatras. Lumapit siya sa apoy. Sa bawat hakbang, mas umiinit ang paligid, ngunit hindi siya nasusunog. Sa halip, parang may unti-unting naglalaho sa loob niya. Isang bigat na matagal na niyang dala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang pumasok sa apoy. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Walang isla, walang dagat, walang liwanag. Tanging siya at ang kanyang mga alaala. Naramdaman niyang muli ang pagkawala ng kanyang ama, ang kawalan ng kasagutan, ang galit na hindi niya maipahayag, at ang lungkot na matagal niyang itinago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod. Hinayaan niyang maramdaman ang lahat. Hanggang sa unti-unti, ang sakit ay naging katahimikan. At ang katahimikan ay naging pag-unawa. Nang muling bumalik ang kanyang paningin, nakatayo na siya sa harap ng apoy.
Ngunit may nagbago. Ang liwanag nito ay hindi na kasing tindi, at ang init ay hindi na nakakasakal. Sa kanyang dibdib, may kakaibang gaan. Hindi nawala ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi na rin siya nito kinukulong. Sa kanyang paanan, may lumitaw na isang bagay. Isang maliit na bato, kulay abo, ngunit may mahinang kislap sa loob. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman niyang may bagong lakas na dumaloy sa kanya. Hindi lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. Sa likuran niya, may narinig siyang mahinang tunog. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa isla, may tunog na bumalik sa mundo. Paglingon niya, nakita niyang ang landas pabalik sa dalampasigan ay nagbago. At sa malayo, sa ibabaw ng dagat, may panibagong liwanag na sumisikat. Ang ikalawang isla. Ngunit bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang apoy. Ito'y patuloy pa ring naglalagablab, tahimik, matatag, at hindi nasusunog. At sa kanyang puso, alam niya na ang unang isla ay hindi lamang sumubok sa kanya. Ito'y nag-iwan ng bahagi ng sarili niya na hindi na niya muling maiiwasan. Sa kanyang pagbabalik sa bangka, hindi na siya ang parehong taong dumating doon. At habang siya'y muling pumalaot, dala ang maliit na batong nakuha niya. Alam niyang ang susunod na isla ay hindi na lamang tungkol sa pagkilala sa sarili. Ito ay tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa katotohanang kanyang natuklasan. At sa gitna ng tahimik na dagat, ang liwanag sa unahan ay muling tumatawag. Mula sa unang isla, hindi agad napansin ni Mateo ang paglipas ng oras. Ang dagat ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na katulad ng dati. May lalim na ito, parang may nakamasid sa bawat galaw ng kanyang bangka. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na batong nakuha niya mula sa apoy. Hindi niya alam kung ano ang tunay nitong silbi, ngunit ramdam niya na hindi ito basta bagay lamang. Sa tuwing hinahaplos niya ito, tila bumabalik ang katahimikan sa kanyang loob, isang paalala ng kanyang hinarap at tinanggap. Sa malayo, unti-unting lumilitaw ang ikalawang isla. Hindi ito tulad ng una. Kung ang unang isla ay tuyot at kulay abo, ang ikalawa ay hitik sa buhay. Ngunit isang uri ng buhay na hindi nagbibigay ginhawa. Mula sa malayo pa lamang, makikita na ang makakapal na puno na tila nagsisiksikan. Ang kanilang mga dahon ay madilim na berde, halos itim sa ilalim ng anino ng isa't isa. Habang papalapit si Mateo, napansin niyang ang hangin ay may dalang kakaibang tunog. Mga bulong, mahihinang tinig na hindi niya maintindihan, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Hindi malinaw kung saan nanggagaling ang mga ito. Tila nagmumula sa hangin mismo o baka mula sa loob ng kanyang isipan. Dahan-dahan niyang inilapit ang bangka sa pampang. Sa kanyang pagbaba, agad siyang sinalubong ng malamig at mamasa-masang hangin. Ang lupa ay malambot at ang mga ugat ng puno ay nakalitaw.
tila mga kamay na handang kumapit sa sinumang maglalakad doon. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa gubat, mas lumakas ang mga bulong. Sa unay hindi niya ito pinansin. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglalakad, unti-unti niyang napagtanto na ang mga bulong ay hindi basta tunog lamang. May kahulugan ang mga ito. Hindi ka handa. Bumalik ka na. Walang naghihintay sa'yo. Napahinto si Mateo. Hindi niya inaasahang maiintindihan niya ang mga iyon. At mas lalong hindi niya inaasahang pamilyar ang tono ng mga tinig. Ang ilan ay parang sa kanyang ina. Ang iba ay tila sa kanyang lolo. At may ilan na parang sa kanya mismo. Napapikit siya sandali, pinipilit na huwag makinig. Ngunit hindi siya makakatakas. Habang tumatagal, mas lumalakas ang mga bulong at mas nagiging malinaw ang mga salita. Kasalanan mo. Kung hindi ka umalis, kung mas naging matapang ka. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Ang batong hawak niya ay biglang uminit, parang tumutugon sa kanyang nararamdaman. Naramdaman niyang muling bumibigat ang kanyang kalooban. Hindi tulad ng sakit na kanyang hinarap sa unang isla, kundi isang uri ng pagdududa na unti-unting kumakain sa kanyang isip. Sa gitna ng gubat, napansin niya ang isang maliit na espasyo, isang bilog na bahagi na walang puno, tila sadyang iniwan na bakante. Sa gitna nito, may isang matandang puno. Hindi ito kasing taas ng iba, ngunit ang kanyang presensya ay mas mabigat. Ang mga sanga nito ay nakayuko, at ang puno nito ay may mga uka na tila anyo ng mga mukha. Habang papalapit si Mateo, biglang tumigil ang mga bulong. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. At mula sa puno, may isang tinig na malinaw na narinig. Alin ang paniniwalaan mo? Napatingin si Mateo sa paligid. Walang ibang tao. Ang tinig ay nagmumula sa puno. Sa mga uka nito, unti-unting nabuo ang isang mukha. Hindi buo, ngunit sapat upang makita ang mga mata at bibig. At muli, nagsalita ito. Ang naririnig mo o ang alam mo. Napayuko si Mateo. Sa kanyang isip, patuloy ang echo ng mga bulong, mga salita ng pagdududa, panghihina at takot. Ngunit sa kanyang dibdib, may ibang pakiramdam. Tahimik, matatag, parang isang munting apoy na hindi kayang patayin ng hangin. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa bato. Naalala niya ang unang isla, ang mga alaala, ang pagtanggap, at sa sandaling iyon, naunawaan niya, ang mga bulong ay hindi katotohanan. Sila'y mga anino lamang ng kanyang takot. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang alam ko, mahinahon niyang sagot. Sa sandaling iyon, ang mukha sa puno ay tila ngumiti. At kasabay nito, ang buong gubat ay nagbago. Ang mga bulong ay nawala. Ang hangin ay naging magaan. At ang liwanag ay unti-unting pumasok
sa pagitan ng mga sanga. Mula sa puno, may isang bagay na bumagsak. Isang dahon. Ngunit hindi ito karaniwan. Ito'y kulay pilak at sa bawat galaw nito, tila sumasalamin ito ng liwanag kahit wala namang araw na direktang tumatama rito. Pinulot ito ni Mateo. Sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman niyang mas luminaw ang kanyang isipan. Ang mga pagdududa ay hindi nawala, ngunit hindi na rin sila nangingibabaw. Sa halip, naging bahagi na lamang sila ng kanyang paglalakbay. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang may landas na lumitaw palabas ng gubat. At sa dulo nito, muli niyang nakita ang dagat. At sa malayo, isang panibagong liwanag. Ang ikatlong isla. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bangka, hindi na siya nag-alinlangan. Alam niyang ang bawat isla ay may dalang pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, may bahagi siyang natutuklasan, hindi lamang tungkol sa mga isla, kundi tungkol sa kanyang sarili. At habang muli siyang pumalaot, dala ang bato at ang pilak na dahon, ang dagat ay tila hindi na lamang isang hadlang. Ito ay naging daan. Isang daan patungo sa mga katotohanang matagal nang naghihintay sa kanya. Habang papalapit si Mateo sa ikatlong isla, napansin niyang kakaiba ang anyo nito kumpara sa nauna. Wala itong makakapal na gubat o tuyong kapaligiran. Sa halip, tila isa itong tahimik na pamayanan. May mga bahay, mga daan, at mga estrukturang tila iniwan ng mga tao. Ngunit walang gumagalaw. Mula sa kanyang bangka, makikita ang hanay ng mga bahay na yari sa kahoy at bato. Ang ilan ay bahagyang sira. Ang iba na may tila bagong tayo, ngunit walang palatandaan ng buhay. Walang usok na lumalabas sa bubong. Walang tunog ng mga tao. Walang hayop. Isang bayan na tila huminto sa oras. Sa kanyang pagbaba sa pampang, agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ito tulad ng unang isla na mabigat o ng ikalawa na puno ng bulong. Ito'y isang katahimikang walang laman, parang may nawawala. Naglakad si Mateo papasok sa bayan. Ang mga pintuan ay bukas, ang mga gamit ay nakakalat, at sa ilang bahay ay may mga hapag na tila iniwan sa gitna ng pagkain. Ngunit wala ni isang tao. Sa kanyang pagpasok sa isang bahay, napansin niya ang isang salamin na nakasabit sa dingding. Huminto siya. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Pagod, may bahid ng dumi at abo, at may mga matang mas mabigat kaysa dati. Ngunit may kakaiba. Sa likod niya, sa refleksyon, may isang taong nakatayo. Mabilis siyang lumingon. Wala. Pagbalik niya sa salamin, nandoon pa rin ang anino, isang babae, nakatalikod, at tila nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Napaatras si Mateo. Biglang may narinig siyang yapak sa labas. Agad siyang lumabas ng bahay. Sa gitna ng kalsada, may isang lalaki na nakatayo. Hindi ito anino. Tao ito.
Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon at ang kanyang mukha ay tila walang emosyon. Dahan-dahan itong lumapit kay Mateo. "Nasaan ako?" tanong nito. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Bago pa siya makapagsalita, may isa pang tao ang lumabas mula sa kabilang bahay. "Nasaan tayo?" tanong nito. Isa pa at isa pa. Unti-unti, ang tahimik na bayan ay napuno ng mga tao. Ngunit lahat sila ay pareho ang tanong, "Nasaan ako? Sino ako?" Napalunok si Mateo. Ang kanilang mga mukha ay hindi takot, hindi galit, kundi blangko. Parang may nawala sa kanila. At sa sandaling iyon, naalala niya ang kwento ng kanyang lolo. Ang ikatlong isla raw ay lugar ng mga nakalimot. Hindi lamang nakalimot sa lugar, kundi nakalimot sa sarili. Habang napapalibutan siya ng mga tao, napansin niyang ang kanilang mga mata ay unti-unting nagbabago. Tila naghahanap ng sagot sa kanya. Ngunit wala siyang maibigay. Hanggang sa may isang batang lumapit. Mas maliit ito kaysa sa iba, at ang kanyang mga mata ay bahagyang naiiba, hindi ganap na blangko. "Alam mo ba kung sino ako?" tanong ng bata. Napatingin si Mateo sa kanya, at sa isang iglap, may sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang sariling alaala bilang bata. Ang kanyang mga tanong. Ang kanyang paghahanap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. "Hindi," sagot niya. Tahimik ang paligid. Ngunit nagpatuloy siya. Pero hindi ibig sabihin na wala kang sagot. Ang bata ay tumingin sa kanya, tila hindi naiintindihan. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, ipinakita ang pilak na dahon. Ang sagot ay hindi ibinibigay, dagdag niya, hinahanap. Sa sandaling iyon, ang bata ay napatingin sa kanyang sariling mga kamay. At sa unang pagkakataon, may emosyon na lumitaw sa kanyang mukha. Pagkalito. At kasunod nito, pag-unawa. Unti-unti, ang iba pang mga tao ay tumahimik. Ang kanilang mga tanong ay nawala. At isa-isa, tila may bumabalik sa kanila. Hindi lahat, ngunit sapat upang magbago ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng liwanag. At sa gitna ng bayan, may isang tunog na umaling-aungaw, parang kampana na matagal nang hindi tinugtog. Mula sa gitna ng kalsada, may lumitaw na isang bagay. Isang maliit na kahon. Lumapit si Mateo at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may isang piraso ng salamin. Bilog, malinaw, at tila mas malalim kaysa sa karaniwang salamin. Pagtingin niya rito, hindi lamang ang kanyang mukha ang kanyang nakita, kundi ang mga bahagi ng kanyang sarili na patuloy niyang hinuhubog. Hindi na lamang nakaraan, kundi kung sino siya ngayon. Kinuha niya ang salamin. Sa sandaling iyon, ang buong bayan ay nagsimulang maglaho, hindi sa takot, kundi sa katahimikan. Ang mga tao ay unti-unting naging liwanag.
at ang mga bahay ay parang usok na tinangay ng hangin. Hanggang sa muli, siya ay nag-iisa. Ngunit hindi tulad ng dati. Sa kanyang kamay, hawak niya ang tatlong bagay. Ang bato, ang pilak na dahon, at ang salamin. Tatlong bahagi ng kanyang paglalakbay. Tatlong hakbang papalapit sa katotohanan. Sa kanyang pagbalik sa bangka, muli niyang nakita ang dagat. At sa malayo, ang susunod na liwanag ay naghihintay. Ang ika-4 na isla. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ang bawat isla ay hindi lamang sumusubok sa kanya. Ito'y may hinahanap. At unti-unti, nararamdaman niyang siya mismo ang sagot na iyon. Sa kanyang muling paglalayag, napansin ni Mateo na ang dagat ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito simpleng daan sa pagitan ng mga isla. Ang tubig ay tila mas malalim, mas tahimik, at mas buhay sa paraang hindi niya maipaliwanag. Sa bawat paggalaw ng kanyang bangka, may mga aninong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hindi ito mga isda. Hindi rin ito basta refleksyon ng kanyang bangka. Ang mga ito'y tila sumusunod sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang tatlong bagay. Ang bato, ang pilak na dahon, at ang salamin. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang ang mga ito ay hindi lamang mga alaala ng kanyang pinagdaanan, kundi mga susi sa mga susunod pa niyang haharapin. Sa malayo, nakita niya ang ika-4 na isla. Ngunit sa unang tingin pa lamang, alam niyang iba ito. Wala itong malinaw na pampang. Sa halip, ang buong isla ay tila napapalibutan ng makapal na ulap na nakadikit sa ibabaw ng tubig. Ang hangganan ng lupa at dagat ay hindi malinaw. Parang ang isla ay lumulutang o marahil ay hindi ganap na umiiral. Habang papalapit siya, ang tubig ay naging mas madilim. At ang mga anino sa ilalim ay naging mas malinaw. May mga hugis na tila tao, ngunit hindi buo. Parang mga refleksyon na hindi pa nabubuo. Napahinto si Mateo nang maramdaman niyang may humawak sa ilalim ng kanyang bangka. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ang bigat. Isang sandali, tila hihilahin siya pababa. Agad niyang hinawakan ang bato. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ay nawala. Nagpatuloy siya. Pagdating niya sa isla, hindi siya bumaba agad. Tinitigan niya ang paligid. Ang lupa ay tila basang-basang salamin, sumasalamin sa langit. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang kasalukuyan. Sa halip, may mga eksenang lumilitaw. Mga bagay na hindi pa nangyayari. Dahan-dahan siyang bumaba sa bangka. Sa unang hakbang niya sa lupa, nagbago ang kanyang paningin. Nakita niya ang sarili. Nakatayo sa parehong isla, ngunit mas matanda, mas pagod, at tila may dalang mabigat na pasya. Napaatras siya, ngunit ang imahe ay hindi nawala. Sa halip, nagsimulang gumalaw. Ang siya sa hinaharap ay tumingin sa kanya at nagsalita. Hindi lahat ng sagot ay magdadala sa iyo pabalik.
Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba'y babala o katotohanan. Sa kanyang paligid, mas marami pang eksena ang lumitaw. Isang bersyon niya na bumalik sa baryo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Isa pang bersyon na hindi na kailanman bumalik, nananatili sa mga isla, tila bahagi na ng mga ito. At isang imahe na hindi niya lubos maunawaan. Isang Mateo na nakatayo sa gitna ng liwanag, ngunit hindi nag-iisa. Napapikit siya. Hindi niya kayang harapin ang lahat. Ngunit tulad ng mga naunang isla, wala siyang pagpipilian. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa, may isang anyo ang unti-unting umangat. Isang nilalang na gawa sa tubig at anino. Hindi ito nagsasalita, ngunit malinaw ang mensahe. Kailangan niyang pumili. Hindi kung alin ang tama, kundi kung alin ang kanyang haharapin. Sa kanyang kamay, ang tatlong bagay ay tila tumugon. Ang bato ay naging mabigat, parang paalala ng kanyang nakaraan. Ang dahon ay kumislap, parang gabay sa kanyang pag-iisip. At ang salamin ay nagpakita ng kanyang kasalukuyang anyo. Hindi perpekto, ngunit buo. Dahan-dahan siyang huminga. At sa unang pagkakataon, hindi siya naghahanap ng sagot sa paligid. Sa halip, tumingin siya sa loob. Hindi ko pa alam, bulong niya. Tahimik ang paligid. Ngunit nagpatuloy siya. Pero haharapin ko. Sa sandaling iyon, ang mga imahe ay nagsimulang maglaho. Ang nilalang sa harap niya ay unti-unting naging tubig muli at bumalik sa lupa. At ang ulap sa paligid ng isla ay bahagyang naghiwalay. Sa kanyang paanan, may lumitaw na isang bagong bagay. Isang maliit na sisidlan, parang vial na may laman na malinaw na likido. Ngunit sa loob nito, may gumagalaw, parang liwanag na hindi pa ganap na nabubuo. Kinuha niya ito. Sa sandaling nahawakan niya ang sisidlan, naramdaman niyang ang takot sa hinaharap ay hindi na kasing bigat. Hindi ito nawala, ngunit hindi na rin ito hadlang. Sa kanyang pagbabalik sa bangka, muli niyang tiningnan ang isla. Ang ika-4 na isla ay hindi nagbigay ng sagot. Sa halip, binigyan siya ng kakayahang harapin ang mga tanong. At habang muli siyang pumalaot, ang dagat ay tila mas malalim pa kaysa dati. Sa malayo, ang susunod na liwanag ay naghihintay. Ang ika-5 isla. Ngunit ngayon, alam na niya, ang bawat isla ay hindi lamang pagsubok. Ito ay paghahanda. Habang papalapit si Mateo sa ika-5 isla, napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng dagat. Ang tubig ay hindi na lamang madilim o tahimik. Ito'y naging halos salamin, napakakinis na parang walang galaw. Sa ibabaw nito, ang kanyang bangka ay tila hindi na dumadausdos, kundi lumulutang ng walang direksyon. Sa malayo, ang ika-5 isla ay hindi kagaya ng mga nauna. Wala itong gubat. Wala itong mga bahay. Sa halip, isang napakalawak na estruktura ang nakatayo sa gitna nito. Parang isang sinaunang bulwagan
na yari sa bato na ang mga haligi ay matataas at pantay-pantay. Tila ginawa hindi ng tao, kundi ng mismong panahon. Habang papalapit siya, napansin niyang ang istrukturang iyon ay walang pintuan. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa isla, isang lagusan ang unti-unting bumukas sa harapan niya. Hindi siya nag-atubili. Pumasok siya. Sa loob, sinalubong siya ng isang napakalawak na espasyo. Ang sahig ay makinis na bato at ang kisame ay napakataas na tila hindi maabot ng kanyang paningin. Walang ilaw, ngunit maliwanag ang paligid. Parang ang liwanag ay nagmumula mismo sa hangin. Sa magkabilang gilid ng bulwagan, may mga pedestal, at sa bawat pedestal, may isang bagay. Habang naglalakad si Mateo, napansin niyang ang bawat isa ay iba-iba. May espada, may korona, may aklat, may sisidlan, may maskara, at marami pang iba na hindi niya agad matukoy ang kahulugan. Ngunit hindi iyon ang pinakanakapagtataka. Sa likod ng bawat pedestal, may isang anyo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Ngunit malinaw na mga tao ang mga ito. O marahil, mga nilalang na minsang naging tao. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa harap, tila naghihintay. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, naramdaman ni Mateo ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang lugar na iyon ay hindi lamang koleksyon ng mga bagay. Ito ay isang pagpili. At alam niyang darating ang sandaling kailangan niyang pumili. Sa pinakadulo ng bulwagan, may isang bakanteng pedestal. Wala itong laman. Ngunit sa harap nito, may isang malinaw na espasyo, parang nakalaan para sa isang taong darating. Huminto si Mateo, at sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay tila huminga. Mula sa likuran niya, may mga yabag. Paglingon niya, nakita niyang ang mga anyong nakatayo sa likod ng mga pedestal ay unti-unting gumagalaw. Hindi sila lumalapit, ngunit tila nagiging mas buhay ang kanilang presensya. At sa loob ng kanyang isipan, may isang tinig na muling nagsalita. Pumili ka. Napatingin si Mateo sa paligid. Sa bawat bagay, may kakaibang hatak. Ang espada, lakas. Ang korona, kapangyarihan. Ang aklat, kaalaman. Ang maskara, pagkukunwari. At ang iba pa, mga posibilidad na hindi niya lubos maunawaan. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang 4 na bagay mula sa mga naunang isla. Ang bato, ang pilak na dahon, ang salamin, at ang sisidlan, mga bagay na hindi niya pinili, kundi natanggap. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang pedestal. Ang sisidlan na nasa harap nito ay halos katulad ng hawak niya. Ngunit ang laman nito ay kumikislap ng mas maliwanag. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili, isang bersyon niya na pinili ang kapangyarihan, na ginamit ang lakas ng mga isla
upang kontrolin ang iba. Napaatras siya. Lumipat siya sa isa pang pedestal, ang aklat. Sa sandaling tumingin siya rito, nakita niya ang sarili na nananatili sa mga isla, patuloy na naghahanap ng sagot, ngunit hindi na kailanman bumalik. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, at sa bawat isa may kapalit, may nawawala. Huminga siya ng malalim, at sa wakas, bumalik siya sa gitna, sa bakanting pedestal. Tahimik ang paligid. Ang mga anyo sa likod ay tila naghihintay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga hawak. Ang bato, ang pilak na dahon, ang salamin, at ang sisidlan. Sa sandaling iyon, ang mga ito ay nagliwanag. Hindi sila naging isa. Hindi rin sila nawala. Ngunit nagkaroon sila ng pagkakaisa, parang apat na bahagi ng iisang buo. At mula sa liwanag, may isang bagong anyo ang nabuo. Hindi bagay, kundi isang simbolo. Isang simpleng marka na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw ang kahulugan sa kanyang puso. Ito ang kanyang pinili. Hindi kapangyarihan, hindi kasagutan, kundi ang kabuuan ng kanyang pinagdaanan. Sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay nagbago. Ang mga anyo sa likod ng mga pedestal ay yumuko. Hindi bilang pagsunod, kundi bilang pagkilala. At mula sa kisame, may liwanag na bumaba at tumama sa kanya. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may bagong lakas. Hindi tulad ng dati. Mas tahimik, mas malalim. Sa kanyang harapan, may bagong landas na lumitaw. Isang pintuan na dati wala. At sa labas nito, ang dagat ay muling naghihintay. Sa kanyang paglabas, hindi na niya tinignan ang likod. Alam niyang ang ikalimang isla ay hindi lamang tungkol sa pagpili. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kung ano ang kanyang pinili. At habang siya'y muling sumakay sa kanyang bangka, ang susunod na liwanag ay mas malinaw kaysa sa dati. Ang ika-6 na isla. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-aalinlangan. Dahil sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw kung sino siya. At kung sino ang maaari niyang maging. Sa kanyang paglalayag patungo sa ika-6 na isla, napansin ni Mateo na ang dagat ay muling nagbago. Hindi na ito salamin na payapa at hindi na rin ito madilim na parang may tinatagong lihim. Sa pagkakataong ito, ang tubig ay tila mabigat, parang may dinadalang lungkot na hindi maipaliwanag. Sa bawat hampas ng sagwan, may kasamang pakiramdam ng pagod na hindi galing sa katawan, kundi mula sa loob. Sa malayo, lumitaw ang ika-6 na isla. Ito'y tila wasak. Mula sa malayo pa lamang, makikita na ang mga nagkalat na bato, ang mga punong nabuwal, at ang lupa na parang dumaan sa matinding unos. Walang istruktura, walang malinaw na daan, parang isang lugar na iniwan matapos ang isang sakuna. Ngunit habang papalapit si Mateo,
may napansin siyang kakaiba. May mga bagay na nakakalat sa buong isla, mga piraso ng bangka, mga lumang gamit, mga bagay na tila pag-aari ng iba't ibang taong minsang napadpad doon. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, ito ang isla ng mga hindi nakabalik. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang bangka. Sa unang hakbang niya sa lupa, may tunog na umalingaw-ngaw, hindi mula sa paligid, kundi mula sa kanyang alaala. Mga boses, mga sigaw, mga pangakong hindi natupad. Napahinto siya. Sa kanyang dibdib, ang simbolong nabuo mula sa apat na bagay ay tila bahagyang uminit. Habang naglalakad siya, napansin niyang ang mga bagay sa paligid ay hindi basta iniwan lamang. May kahulugan ang bawat isa. Isang lumang lambat na punit at natuyo. Isang pares ng tsinelas, magkaiba ang direksyon. Isang maliit na kahon, bukas, ngunit walang laman. Sa bawat bagay, may kwento. At sa bawat kwento, may pagkawala. Biglang may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga wasak na puno, may isang anyo. Isang lalaki. Nakaupo sa lupa, nakayuko, at tila hindi gumagalaw. Lumapit si Mateo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang lalaki. Huli na, mahinang sabi nito. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang huli na? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Dahan-dahan itong tumingala. At sa sandaling iyon, nanlamig si Mateo. Ang mukha ng lalaki ay kahawig ng kanyang ama. Hindi eksaktong pareho. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang kirot na matagal niyang iniiwasan. Hindi ka na dapat dumating, sabi nito. Napaatras si Mateo. Hindi ikaw ang ama ko, mariin niyang sagot. Ngunit ang anyo ay hindi nagbago. Sa halip, tumayo ito. At kung ako nga, tanong nito. Tahimik ang paligid. Sa loob ni Mateo, may nag-aaway na damdamin, pag-asa at takot. Gusto niyang maniwala, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali. Dahan-dahan niyang hinawakan ang simbolo sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat isla, ang bawat pagsubok, at ang bawat katotohanang kanyang tinanggap. Kung ikaw siya, sabi niya, hindi mo ako tatawaging huli. Ang anyo ay tumahimik. At sa isang iglap, nagbago ito. Ang mukha ay naging hindi malinaw. At ang katawan ay parang usok na unti-unting nawawala. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginawa. Ngunit alam niyang hindi siya nagpadala. Habang nagpapatuloy siya sa isla, mas marami pa siyang nakita. Mga anyong lumilitaw at nawawala. Mga mukha ng mga taong maaaring nakilala niya o maaaring bahagi lamang ng kanyang alaala. Lahat sila ay may iisang mensahe. Sumama ka sa amin.
Dito ka na. Huwag ka nang umalis. Ngunit hindi siya tumigil. Sa gitna ng isla, may isang malaking hukay. Hindi ito simpleng butas sa lupa. Ito'y tila isang malalim na bahagi na walang ilalim. Isang puwang na lumulunok ng liwanag. Sa gilid nito, may isang bagay na nakalagay. Isang maliit na piraso ng tela. Pamilyar. Lumapit si Mateo. At agad niyang nakilala. Ito'y bahagi ng lumang damit ng kanyang ama. Napahawak siya rito. At sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang pagkawala. Ang paghihintay. Ang mga tanong na walang sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nalunod sa mga iyon. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. At sa tahimik na paraan, tinanggap niya ang katotohanan. Hindi niya na kailangang malaman ang lahat. Hindi lahat ng nawala ay kailangang mahanap. At hindi lahat ng sakit ay kailangang sagutin. Dahan-dahan niyang inilapag ang tela sa gilid ng hukay. Hindi bilang pagtalikod, kundi bilang pagpapaalam. Sa sandaling iyon, ang hukay ay nagbago. Mula sa kailaliman, may mahinang liwanag na umangat. At mula rito, may isang bagay na lumitaw. Isang maliit na kampana. Simple. Ngunit malinaw ang tunog kahit hindi pa ito tinutugtog. Kinuha ito ni Mateo. At sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman niyang may isang bahagi ng kanyang sarili ang tuluyang kumawala. Hindi nawala ang lungkot. Ngunit hindi na rin ito nakatali sa kanya. Sa kanyang paglingon sa isla, napansin niyang ang dating wasak na paligid ay tila naging mas tahimik. Hindi na ito puno ng paghila, kundi puno ng pagpapahinga. Sa kanyang pagbabalik sa bangka, alam niyang ang ika-6 na isla ay hindi tungkol sa paghahanap. Ito ay tungkol sa pagbitaw. At habang siya'y muling pumalaot, hawak ang kampana. Ang huling liwanag ay lumitaw sa malayo. Ang ika-7 isla. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tinatawag. Naghihintay na ito. Sa kanyang paglalayag patungo sa huling isla, napansin ni Mateo na ang dagat ay tuluyang nagbago. Wala na ang mga anino sa ilalim. Wala na ang bigat ng hangin. Sa halip, ang lahat ay naging payapa, hindi dahil walang laman, kundi dahil kumpleto. Ang kanyang bangka ay tila hindi na niya kailangang igalaw. Kusang itong umaabante, parang may sariling direksyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kampana. Sa kanyang dibdib, naroon ang simbolong nabuo mula sa kanyang pinagdaanan. At sa kanyang loob, nararamdaman niya ang katahimikang matagal niyang hinahanap. Sa malayo, lumitaw ang ika-7 isla. Ito'y hindi tulad ng iba. Wala itong kakaibang anyo. Wala itong wasak na bahagi o mahiwagang liwanag. Isa lamang itong payak na isla. May malinis na pampang, ilang punong nakatayo at isang malinaw na langit sa itaas. Ngunit sa gitna nito,
May isang estruktura, isang pintuan, walang pader, walang gusali. Isang pintuan lamang na nakatayo sa gitna ng wala. Habang papalapit si Mateo, naramdaman niyang bumagal ang kanyang paghinga. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng sandali. Ito na ang huli. Pagdating niya sa pampang, dahan-dahan siyang bumaba. Sa bawat hakbang niya papalapit sa pintuan, nararamdaman niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay tila nagtitipon sa sandaling iyon. Ang unang isla, ang kanyang sarili. Ang ikalawa, ang kanyang pagdududa. Ang ikatlo, ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ikaapat, ang kanyang hinaharap. Ang ikalima, ang kanyang pinili. Ang ika-anim, ang kanyang binitawan. At ngayon, ang ikapito. Huminto siya sa harap ng pintuan. Ito'y yari sa kahoy, payak, at walang anumang ukit. Ngunit ramdam niya ang bigat nito, hindi sa itsura, kundi sa kahulugan. Sa ibabaw nito, may isang simpleng simbolo, pareho sa nasa kanyang dibdib. Ibig sabihin, ito'y para sa kanya. Mula sa kanyang likuran, may hangin na dumaan, hindi malamig, hindi mainit. Parang paalala na may pinanggalingan siya. Ngunit ang nasa harapan niya ay hindi lamang daan pabalik. Ito ay pagpili. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang mga posibilidad. Ang baryo, ang kanyang ina, ang buhay na iniwan niya. Ngunit kasabay nito, ang mga isla, ang mga katotohanang kanyang natuklasan, at ang pagbabagong hindi na niya maibabalik sa dati. Dahan-dahan niyang itinaas ang kampana. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya, kailangan niyang gawin iyon. Marahan niya itong tinunog. Isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang punuin ang buong isla. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay bahagyang bumukas. Hindi ito tuluyang nagbukas. Parang naghihintay. Napatingin si Mateo sa loob. Walang liwanag. Walang dilim. Isang espasyo na hindi niya maipaliwanag. Isang hakbang lamang ang kailangan. Ngunit bago siya kumilos, may isang tinig na muling narinig. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya. Handa ka na ba? Napapikit siya. Hindi niya alam kung ano ang nasa kabilang panig. Hindi niya alam kung babalik pa siya. Ngunit sa lahat ng kanyang pinagdaanan, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ang taong umalis sa baryo. At hindi na rin siya ang taong natatakot sa hindi niya alam. Dahan-dahan siyang huminga. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil handa siyang tanggapin ang kahit anong naghihintay. Binuksan niya ang pintuan at pumasok. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Walang isla, walang dagat, walang hangin. Tanging siya,
at isang presensyang hindi niya nakikita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Hindi ito nagtatanong, hindi ito humuhusga, ito'y naghihintay lamang. At sa gitna ng kawalan, napagtanto ni Mateo ang isang bagay. Ang 7 isla ay hindi lamang mga lugar na kanyang pinuntahan. Ito ay mga bahagi ng kanyang sarili. At ang huling isla, hindi ito dulo. Ito ay simula. Sa sandaling tumawid si Mateo sa pintuan, nawala ang lahat ng anyo ng mundo na kanyang nakasanayan. Walang liwanag, ngunit hindi rin dilim. Walang hangin, ngunit hindi siya nahihirapang huminga. Isang uri ng espasyo na hindi kayang ilarawan. Parang siya ay nasa pagitan ng lahat ng bagay. Hindi siya gumalaw. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil naramdaman niyang hindi ito lugar para magmadali. Unti-unti, may mga anyong nagsimulang mabuo sa paligid niya. Hindi ito mga isla. Hindi rin ito mga alaala na tulad ng kanyang nakita noon. Ito'y mga pakiramdam. Ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Ang gaan ng kanyang pagtanggap. Ang katahimikan ng kanyang pag-unawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon siya. Hindi bilang isang taong naghahanap, kundi bilang isang taong nakatagpo. Mula sa kawalan, may isang malinaw na anyo ang unti-unting nabuo sa kanyang harapan. Hindi ito anino. Hindi ito ilusyon. Ito'y siya. Ngunit hindi katulad ng kanyang nakikita sa salamin. Ito ang kabuuan niya. Ang batang puno ng tanong. Ang binatang puno ng pagdududa. Ang taong natutong tumanggap at ang nilalang na handang magpatuloy. Walang salita ang namagitan. Hindi ito kailangan. Sa halip, may isang uri ng pag-unawa na dumaloy sa pagitan nila. Na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi hiwa-hiwalay na karanasan, kundi mga bahagi ng iisang buo. Dahan-dahan siyang lumapit sa anyo. At sa sandaling nagtagpo sila, walang liwanag na sumabog. Walang tunog na umaling-aungaw. Ngunit may nangyari. Ang paghihiwalay ay nawala. At ang natira ay iisa. Sa isang iglap, bumalik ang mundo. Ngunit hindi na ito ang parehong mundo. Nakatayo si Mateo sa tabing dagat ng kanilang baryo. Ang araw ay papalubog. Ang hangin ay banayad. At ang dagat, ang parehong dagat na kanyang nilayag, ay ngayon ay payapa. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Sa kanyang kamay, wala na ang mga bagay na kanyang dala. Ang bato, ang pilak na dahon, ang salamin, ang sisidlan, ang kampana. Lahat ng iyon ay wala na. Ngunit ang kanilang kahulugan ay nananatili. Sa kanyang dibdib, ang simbolo ay hindi na nakikita. Ngunit nararamdaman niya ito, hindi bilang marka, kundi bilang bahagi ng kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad sa dalampasigan. Sa malayo, nakita niya ang kanilang bahay.
At sa harap nito, may isang taong nakatayo. Ang kanyang ina. Hindi ito ilusyon. Hindi ito alaala. Ito ay totoo. Huminto siya sandali. Hindi dahil nag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. At sa wakas, naglakad siya palapit. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa mga isla. Ito'y nagpatuloy sa kanya. Pagdating niya sa harap ng kanyang ina, walang salita ang agad na lumabas. Ngunit hindi iyon kailangan. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagkilala. At sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang pag-unawa. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang pinagdaanan. Dahil ang mahalaga ay naroon siya, buong buo. Sa gabing iyon, habang siya'y nakaupo muli sa tabing dagat, tinitigan niya ang malawak na karagatan. Wala nang kakaibang liwanag. Wala nang mga isla na lumilitaw. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang ang 7 isla ay hindi kailanman mawawala. Hindi dahil babalikan niya ito, kundi dahil dala-dala na niya ito. At sa unang pagkakataon, mula nang marinig niya ang kwento ng kanyang lolo, hindi na niya ito tiningnan bilang alamat, kundi bilang katotohanan. Isang paglalakbay na hindi lahat ay kailangang tahakin. Ngunit para sa kanya, ito ang nagbigay kahulugan sa kanyang pagbabalik. At habang ang gabi ay unti-unting bumalot sa dagat, si Mateo ay hindi na lamang isang mangingisda. Siya ay isang taong dumaan sa 7 isla at bumalik na buo. Wakas,